Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Umiiyak, masama ang loob nitong mga taga-sunod ni Kibuloy dahil nag-post ang pulisya, ang otoridad ng wanted na poster. Ayan, ka-coffee. Ayan, headline ng ABS-CBN. KOJC decries wanted Kibuloy posters on pastor's property. Itong PNP medyo nang iinis din ito sa mga miyembro ng KOJC at pinapatulan na sila. Sa totoo lang, panonood tayo ng video, halimbawa magulo kasi itong mga miyembro naghihinder sila, ina-obstruct nila itong operasyon ng PNP, kaka-video, sinasalpak yung cellphone, ginagano sa mga pulisya. Itong mga pulis naman medyo din, gumagante rin, naglalabas ng cellphone, binibidyohan din at pinapatanggal yung mask. Ang kaibahan lang, ang pulis hindi naka-face mask. Ang mga followers, naka-face mask. Anyway, isa sa kinakagalit ng mga followers ni Kibuloy, itong pagpo-post ng Philippine National Police ng poster nga ni Kibuloy dyan sa kanilang property at pinagtatanggal nila yan. At hindi nila nagugustuhan yan. Pag-usapan natin yan. At ang gobyerno ng Pilipinas, nagsalita na po patungkol dito sa may request kasi, may request for written declaration itong kampo ni Kibuloy na hindi iti-turn over itong si Kibuloy sa Estados Unidos once na maaresto na ito. Yan ang yan ang condition ni Kibuloy para sumuko. Mukhang mahuhuli ito. Sumagot po ang gobyerno ng Pilipinas dyan na walang guarantee na hindi talaga siya ito-turn over dyan sa Estados Unidos. Dahil dyan, talagang magtatago talaga itong si Kibuloy. Pero syempre, ang PNP, gagawin nilang trabaho nila hanggat hindi nila nahahanap yan si Kibuloy. Sige, basahin muna natin ito, ka-coffee. Dito muna tayo sa ating first topic. KOJC decries wanted Kibuloy posters on pastor's property. Ayan, umiiyak sila dyan. Teka, natin, may video ito, ka-coffee. Standoff between police and supporters of... Teka lang, nag-commercial. Nanggagalaite sila dyan dahil ito. Yan, nakikita yung poster na yan, medyo malabo-labo lang. Mukha po yan ni Kibuloy, parang 2x2 yan, ka-coffee. At yung iba po mga kasamahan dyan sa Kingdom of Jesus Christ na may mga aligasyon na may existing warrant of arrest. Teka lang, ha. Lipat lang tayo, doon tayo sa video At meron itong pabuya Wait lang. G na G yung mga miyembro dito Yan. Tayo. Saglit lang, ha. Medyo matagal-tagal na yung dyan. Matagal-tagal na sila dyan sa pwesto na yan. Hindi ko na mahanap yung poster. Mas maganda sana mas malaki. So anyway, sige, mamaya na lang. Pakita ko sa inyo. Dito muna tayo. Sa headline ng Inquirer. Inquirer.net, no guarantee Kibuloy won't be handed over to US, sabi po ng Department of Justice Executive. Ito yung condition na to, ito yung pinaka mabigat na problema ng kampo ni Kibuloy kasi ini-insist naman nila, kung dito lang sa Pilipinas kaya nilang malusutan yan, confident sila mapapawalang sala o mapapawalang bisa itong mga kaso na isilampas sa kanya dito sa Pilipinas. Pero ang worries nila, paano pagdating sa Estados Unidos? Doon sila nahihirapan kaya naman, ang gusto nila, magkaroon ng written declaration na hindi siya ipapadala sa Amerika. Pero nagsalita na po ang gobyerno dyan, walang guarantee. Sumuko man siya o hindi, maaresto man siya o hindi, walang guarantee na hindi siya dadalhin dyan sa Estados Unidos. Sige, basahin natin. The government is unlikely to grant. Ayan, ha. The government is unlikely to grant the request of fugitive televangelist Apollo Kibuloy for a written declaration that he will not be turned over to the United States. Malinaw na malinaw yan, ka-coffee. At dapat lang hindi bumigay si Pangulong Bongbong Marcos dito at pagbigyan yung request na to ni Kibuloy, where he is also wanted man, as it would mean reneging the Manila's obligation under its extradition treaty with Washington. Meron tayong kasunduan dyan
Paano kung pairalin itong extradition treaty? Naku po, ililitisin si Kibuloy dyan sa Estados Unidos. Ang sinasabi kasi ng kampo nila Kibuloy, ready daw. Marami silang abogado dyan sa Amerika kasi napakayaman talaga ni Kibuloy. Kahit sino pinakamagaling na lawyer, as long as willing na ipagtanggol siya, kaya nilang bayaran yan. Ang ini-insist nila dyan sa Estados Unidos, ready yung kanilang mga abogado. It's just that ang gobyerno ng Amerika nagpapadelay dito sa kaso na to, kaya hindi daw po umuusad. Yan yung argumento dyan ng kampo dito ni Kibuloy. This was according to Justice Undersecretary Raul Vasquez. He said the request of the Kingdom of Jesus Christ founder was a legal issue that needs to be carefully studied. Abay, dapat lang. Masusi talagang pag-aralan itong request na ito. Kasi bakit ka bibigay, di ba? Siya yung pugante, tapos ikaw yung magi-give in. Ang gobyerno ng Pilipinas ang magi-give in, samantalang siya may pananagutan sa gobyerno ng Pilipinas. Ang argument naman dyan ni Atty. Torion, ang kabugado ni Kibuloy, social contract. Di ba? Dapat may legal na basihan. Bakit pagbibigyan ng request? Pwede naman yan, case-to-case basis yan. Pero not the case of Kibuloy. Hindi pamarisan sila dyan ng ibang mga bilanggo. Pamarisan sila dyan ng ilang mga pugante. O bakit si Kibuloy napagbigyan nyo? Ano, dahil well-connected sa mga Duterte? Dahil mayaman niya, kaya napagbigyan nyo? Itong ordinaryong preso, hindi nyo mapagbigyan. O itong ordinaryong pugante, hindi nyo mapagbigyan. Diba? Magiging president yan. Hindi lang ngayon mangyayari yan kung pagbibigyan itong request ni Kibuloy. In a media forum in Quezon City on Saturday, Vasquez said he did not want to preempt the high-level decision on the matter, but took note of Philippine commitments under the 1994 Pact regardless of whoever is in the relationship. 1994 pa ka-coffee itong kasunduan na to ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Kahit sino man po ang nakaupo, kahit sino man po ang presidente, and we have to respect itong kasunduan na to ng Pilipinas at ng gobyerno ng Amerika. We have an extradition treaty. Yan yung batayan natin dyan. Extradition treaty. So no one in that government can give that guarantee. Strictly speaking, it's just optics, sabi ni Vasquez. Kahit si Digong pa yung maupo dyan, may pananagutan tayo sa Estados Unidos dahil meron tayong extradition treaty, as well as ang Estados Unidos may pananagutan din sa Pilipinas dahil kasunduan yan eh. In the first place, no government official would want to violate the law. Our treaties have the force of law once they are signed and concurred in by the Senate. That's part of our legal obligation, sabi ni Vasquez. Exactly. May punto naman dito ang opisyal ng DOJ sa sinasabi niya. Kaya nangangarap ng gising talaga itong kampo ni Kibuloy na mag-request sila ng written declaration. Ayos nag-written declaration from the President, from the PNP Chief, from the NBI Director, at sino pa ba? DILG, lahat yan. Gusto written declaration na hindi talaga siya ibibigay dyan sa Estados Unidos. DOJ pa pala kasama, no? Ito ang ini-insist nila. Meron daw pong extraordinary rendition. Yan ang mga tamang hinala ito ng kampo ni Kibuloy. Actually, itong mga sinasabi nila, mga gina-justify lang nila yan. Ginagawa lang nila yan, sinasabi lang nila yan para i-justify yung current action nila na pagtatago ni Kibuloy. Dahil malapit-lapit na, maa-aresto na rin yan Vasquez made these points in response to a statement from KOJC lawyer and spokesperson Israel Torion on the possible steps to be taken by Kibuloy, currently the target of a massive, week-old police manhunt inside the sprawling KOJC compound in Davao City. Si Torion din malahari Rocky din ang style ito. Blah, 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 blah. May dunong-dunungan din ito pero hindi naman nagtatagumpay. Torion said the pastor would agree to face charges of human trafficking. Yan, yung mga kaso niya dito sa Pilipinas if President Marcos would issue a written declaration that Kibuloy would not be extraordinarily rendered to the US without being given a fair chance to prove his innocence in the country. Alam mo kung bakit? Style nila yan. Nananawagan sila na mapatunayan muna ni Kibuloy na inosente siya dito sa Pilipinas. Once kasi na mangyari na yan, mapatunayan niya na, di magtatago na yan. Di ba? Once na ma-absolto na siya sa korte dito sa Pilipinas, di magtatago na yan. Hindi na yan pupunta ng Amerika, etc., etc., etc. Kaya lang naman tumindi itong sitwasyon na to kasi even before, matagal na yung kaso dyan sa Amerika. Pero chillax-chillax lang siya. Nagtago lang yan, simula na mag-issue na ng warrant of arrest ang korte dyan sa Davao at ang korte dyan sa Pasig. Baliwala naman yung Amerika Ngayon, nagkaroon lang ng value yung kaso nila sa Amerika dahil meron na silang kaso dito sa Pilipinas. So gusto nila, ma-solve muna yung kaso dito sa Pilipinas and then definitely tataguan na nila yung kaso nila dyan sa Amerika. The KOJC lawyer also expressed fears of Kibuloy being subjected
to extraordinary rendition or kidnapped and taken to another country. Wow. Ito yung mga mga hinala nila, mga tamang hinala eh. The Department of Justice said it had not received any request from the United States to extradite Kibuloy and spiritual advisor of former President Rodrigo Roa Duterte. Biruin mo ha, spiritual advisor ng dating presidente ni Digong. Pero ngayon ay pugante. Wala pa raw pong napapasang request ang gobyerno ng Amerika dito po sa Pilipinas. Pero malay mo, once na nabilanggo na yan dito sa Pilipinas, sa bilangguan dito sa Pilipinas, ayan, mabilis na lang yan eh. Darating na yung sulat niya ng Estados Unidos, nagre-request alinsunod doon sa extradition treaty. Naku po, eh wala na, tapos na. Endo na si Kibuloy. Kaya nga hindi talaga magpapakita yan eh. Magtatago at magtatago talaga yan itong si Kibuloy. Ito, best option daw, best option. May offer dito ang DOJ. Best option. According to Vasquez, still the best option for Kibuloy would be to come out, present himself and his evidence, and address the charges. He will be given a fair and impartial trial. Consistent naman yan sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Sumuko ka dyan, magiging patas. Yan ang pwede niyong panghawakan. Actually, si Torion, syempre, nag-a-advise din yan. Si Baste Duterte, si Digong, yan. Ay, pinapakinggan kayo ni Kibuloy eh. Payuhan nyo. Yan o, ginagarantiya ng gobyerno ng Pilipinas na bibigyan kayo ng patas sa pagdinig. Bibigyan kayo ng fair trial doon sa kaso na yan ni Kibuloy. Eh, malinaw naman eh. Sabi nyo, gawa-gawa lang yung mga kaso na yan. Eh, lalabas din yan sa korte. Diba? Ipakita ninyo yung mga ebidensya ninyo na magpapatunay na kayo ay inosente. Magiging fair naman ang pagdinig sa inyo dyan. Diba? Napakadali lang naman gawin yan eh. Eh, di tapos ang problema dyan sa compound. Yung mga problema ng mga estudyante dyan, problema ng mga bata, problema ng mga pamilya na allegedly nadadamay dyan sa operasyon ng PNP na yan. I-dissolve yan. Matatapos yan. Pasukuin nyo lang si Kibuloy. Yun lang yun eh. If there's an extradition request, that would be the subject of legal processes. He can still question that and claim that he still has pending cases here. O yan na. Nagbigay na ng tip ang DOJ. O, pwede nilang gawing argument yan. Once na mag-request ang Amerika, o sabihin nila, hindi pwede. Kasi meron pa kaming existing case dito sa Pilipinas. So, inilusot siya. O, dapat bayaran nila itong DOJ. O, libre pala to, libre. Libreng legal advice sa kampo ni Kibuloy. But we cannot give a guarantee to him because it's a matter that is outside of our prerogative because the US will be requesting it, not us, sabi ni Vasquez. A personal guarantee from the President or Justice Secretary Jesus Crispin Remulla is a personal act that won't be given much weight in view of the country's treaty obligation. Ayun, in fairness, magaling to si Vasquez. Kahit magbigay pa raw ng guarantee itong presidente, kahit magbigay pa ng guarantee itong Secretary ng Department of Justice, baliwala lang yan. Yes, may value, pero katiting na value lang yan. Alam mo kung bakit? Dahil meron tayong legal obligation doon sa treaty na yan. May kasunduan tayo. Sinasabi doon na kahit pa sino ang presidente, we have to honor yung mga provisions na nakalagay doon sa kasunduan na yan, sa extradition treaty na yan. So mag-issue man si PBBM kahit 1,000 written declaration pa yan na hindi siya ito-turn over sa Amerika. Baliwala din po yan, sabi ni DOJ. Dahil nga meron tayong sinusunod na extradition treaty. Iyan, sana maintindihan niya ng kampo ni Kibuloy, ni Torion, ni Duterte, ni Baste, para mapayuhan niyo si Kibuloy. Kahit paano gumaan-gaan yung loob niya na magkakaroon ng fair trial dito sa Pilipinas. At huwag siya masyadong mag-alala, huwag siyang masyadong mag-panic, no? At lumabas na siya dito, harapin niya yung mga kaso niya dito sa Pilipinas para hindi na rin madamay yung mga alagad niya dyan sa kingdom niya. O siya, sige. Anong komento nyo dyan, ka-coffee? Anong opinion nyo? Reaction nyo dyan? Ilagay dyan sa ating comment section para mabasa ng ating mga ka-coffee. Nasa Facebook po kayo, YouTube, ilagay lang yan dyan. At kung hindi pa po kayo naka-follow, please click lang po yung follow sa taas. Nasa YouTube po kayo, click nyo lang po ang subscribe. Alright, ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat, ka-coffee, ha? Ingat-ingat po kayo. See you mamaya, 10:00 po ng gabi para po sa ating live stream. Paalam, bye-bye everyone. Good night.